Buds, wala ng impeachment ang Kongreso, nag-file na ng kaso sa ombudsman. Patay na impeachment ni VP Sara para pasagutin sa loob ng 10 days. Di ba? Kasi multiple ano na. Dapat ibasura na yan kasi multiple ano na eh. Multiple court na yung pinagsasampahan nyo. May impeachment court, same na kaso. Kumusta na si Eric Sylvester Tulfo? Madidikyo ba? Malamang hindi. Bakit madidikyo yan? Kapanalig yan. Ang mga dinidikyo lang nila, yung mga kapanalig ng mga Duterte. Blessed birthday, buds. Di ba pareha sila ng case ni Grace po? Hindi po. Ampon si Grace po, yung foundling. Yung ampon naman sa kanya. So kung ang kaso ni Grace po, hindi natin alam kung ano citizen ni Grace po dahil ampon siya eh. Yeah. Kasi natural born eh. Iba po yung kaso ni Grace po, hindi alam ang ano yung kung siya ay natural born kasi nga ampon. Magkaiba po. Kung Pinoy ba yung totoong magulang ni Grace po? Opo, kasi hindi ka na, ang natural kasi sa atin, 'di ba nga, sabi ko nga, yung sanggunis tayo eh, by blood eh. 'Di ba? Dapat dugong Pinoy yung mga isa man lang sa magulang ni Grace po. Oh. Kung pinanganak si Grace po sa Amerika pala, 'di ba? Mga ganun yung question. Pero alam naman natin na wala 'yun, pambubuisit lang 'yun. Happy birthday, Boss Buds, more birthdays yan. Boss, pati dito sa barangay namin, naka-blatter si BP Sara. Grabe. Talaga sila. Gusto ni Tamba walang sagabal sa Congress. Kaya lahat pinapadisqualify. Nya, punta muna sa PSA bago kaya putak ng putak. Hindi mo walang mga palpak nyo hanggang nandiyan kayo sa admin. Dami na kasalanan. Kung Pinoy ba yung totoo magulang ni Grace po? Si Kitty Duterte boss sa US pinanganak. Magkaka-issue din kaya siya pag tumakbo sa mga susunod na eleksyon? Hindi ko pa po nakikita yung passport ni Kitty, di ba? Hindi ko po alam eh. Kasi kung Pilipino, ang tatay niya Pilipino, nanay niya Pilipina. Di ba? Yun po yun yung magkaiba po kasi yung US eh. US, pag doon ka pinanganak, US citizen ka. Pinanganak siya sa mga magulang niya, parehong Pinoy. Kung susundin po yung batas ng Pilipinas, pwede po siyang Filipino citizen. Filipino natural born. Kaya lang magkakatalo na lang yan, hindi ko lang alam yung sa interpretasyon ng batas. Kung ano yung, paano nila i-interpret yun. Kasi ako malinaw yun eh. Sa ating mga Pilipino, dugo ang pinagbabatayan. Kung ang tatay mo at nanay mo ay Pilipino nung pinanganak ka, pucha, Pilipino ka. Kahit saan ka pinanganak. Di ba? Payag na si Astrid Elia Caperacito, slice lang pwede. Si Kitty Duterte, boss, sa'yo yan. Pwede nang i-resolve yan ngayon pa lang. Para balang araw, hindi na problema ni Kitty. Naproklama na si Joey Uy. Paano nangyari na si Boy Abante? Ano nga po, ibovoid po yung pirma dahil dineklara po na ano na yung void po yung kanyang certificate ay yung candidacy form. Sir Badong, siguro kaya hindi. Pwedeng magdual naman si Kitty. Kaya nga dapat ngayon pa lang, pwede na yung padeklara na sa korte na siya ay natural born. Yun lang naman yun eh. Natural born ka ba o hindi? Sir Badong, siguro kaya hindi masagot ng Congress hanggang ngayon yung requirement ng impeachment ni Sara. Alam kasi nila marami talagang butas ang ginawa nila. Hindi nila alam kung paano nila tatakpan. Sumagot si Astrid, Boss Buds, wala ka raw hanggang una ka lang daw. Ganun
Gano'n talaga ang buhay. Ang ang ako, para sa'kin lang, yung pinakaano naman, pinakamasarap naman, 'di ba? Yung pinakamasarap naman na parte yung yung nag-aano, nagigirian pa lang. Kasi punong-puno yan ng ano, uncertainties, hindi mo alam, 'di ba? Na papatulan ba ako nito? Hindi mo alam kung yung mga gano'n, yung may mga kinikilig ka pa, hindi mo alam kung pinasasakay ka lang o talagang puwede kayo, mga gano'n. Yun yung pinakamasarap na parte lang ng ganyan. Kahit na mga bata pa kayo o matanda pa kayo, yun po yun. Pero pagka ay puwede pala. Mag-iibang level, medyo sana wag tayong magsawang manawagan ng hair follicle drug test muna si BBM. Nalilihis tayo dahil sa pamumuno ng Pangulo. Happy birthday na rin, boss. Ako hindi ko ano yan, alam mo namang hindi magpapa-hair follicle test, eh. Bakit naman ako kung ayaw wag, ba't ko pipilitin sa ulit-ulitin na magpa-hair follicle? Anjo Iliana style yun, boss buds. Pinakamakulit ka, pero kasi mamamatay agad. Hindi naman, lagi ka naroon. Yung sasabat ka lang, parang wala lang, background ka lang. The World Bank has shattered the rosy picture. The government painted the country's economic dahil pabulusok pa baba ang ekonomiya ng bansa. Akala ko ba sabi ni Auntie Claire, nagbo-boom ang ekonomiya. Malabo po mag-boom ang ekonomiya natin kasi walang mga, alam niyo po, picturean niyo yung bansang sinasabing umuunlad. Anong una niyo maiisip kagad? Infrastructure, 'di ba? Kaya tama si Tatay Digong, tama yung tunguhin natin kay Tatay Digong. Infrastructure yan. Pag sinabi mong bansang umuunlad, ang papakita niyan, infrastructure. Kasi wala namang bansang maunlad na bukiri, panay bukirin, tapos yung mga kalsada, tignan nyo sa Africa, di ba marami na tayong sa Africa na ano ngayon, sa TikTok, yung mga nagpapatawa sa Africa, pero makikita nyo na mahirap yung lugar nila. Kasi, pucha, yung kalsada talaga nila, no, nag-aalikabok. Wala talaga semento yung mga kalsada dun, yung mga nagjo-joke-joke sa mga Aprikano sa TikTok. Grabe naman tong kalsada, siguro lang, iniisip ko pag umulan dito, putik yan. Yung case ni Uy, pwede naman sabihin na silent means yes. Kasi nung 18 siya, tumahimik si Uy. Hindi pumili kung Chinese siya o Filipino. Hindi naman, ako hindi usapin yung 18 ka kung namili ka eh. Natural born eh. Kung Filipino citizen ka ngayon, at natural born citizen ka, pasok ka. Ano yung namili tapos 18? Ngayon na pinag-uusapan, hindi, kung nagpa-convert ba siya, yun ba usapin? Nagpa-convert siya na citizen siya? Chinese citizen siya ngayon? Pwede naman talaga pakita mo, no? Yung Boss Buds, okay ang sabi ni George Garcia Commission muna bago eleksyon. Tama, bayad siya ng politiko. Ganyan talaga ang buhay. Mag-file si Uy ng case against Comelec, apila sa CA. Ubos na term niya paglabas ng resulta, Boss Buds. Totoo rin yan. Kaya lang, hindi po nararapat tong ganito.
Hindi po karapat-dapat 'tong mangyari sa atin, na yung binoto ng tao pupunta sa Supreme Court yung kaso na yan. Puwede bang ma-disqualify siya dahil lang sa technicality ng citizenship, samantalang malinaw naman na Pinoy siya?